Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Hindi ako naniniwala sa salitang kulam, barang o paraya. Ito marahil ay sanhi ng pagiging lagalag ko, hindi lamang dito sa Pilipinas, maging sa ilang bansa sa Asya, pati na rin sa Amerika. Sa edad na 19, nagsimula na akong makipagsapalaran sa Taiwan gamit ang pangalan ng ibang tao. Matuloy lamang ang aking pangarap na makapag-abroad. Kaya mula noon, mahigit 2 dekada na halos ang inilaan ko sa pakikipagsapalaran sa labas ng bansa. Halos kultura na ng mga dayuhan ang aking naging kaugalian. Ngunit naroon pa rin naman ang ugaling Pilipino na siyang kinamulatan ko ang aking isinasagawa. Nanatili pa rin sa akin ang pagmamahal, respeto at paniniwala ko na may Diyos tayo na siyang may lalang sa atin. Taong 2018, sinubukan namin ang aking pamilya na makipagsapalaran sa Davao Oriental. Nawili kami sa mga murang bilihin dito, masasarap na durian na inaayawan naman ng iba dahil sa mabahong amoy nito at ang tahimik na lugar. Mababait ang mga tao dito. Karamihang naninirahan dito ay ang mga lahing Kalagan, Mandaya at iba pang mga lahi. Ngunit minsan may pangyayaring hinding-hindi ko makakalimutan. Minsan nawirdohan ako sa isang ginang na bigla na lang sumulpot sa aming bakuran. Nagwika ito ng malakas at nagsasabing isa raw siyang bantog at mahusay na hilot sa kabilang baryo. Kinausap niya ako at hiniling kung pwede raw ba niyang hipuin ang aking mga anak dahil pupulsahan niya mga ito. At sa isang hipo niya, gagaling sila sa kanilang mga karamdaman. Hindi ako pumayag dahil parang may bumubulong sa akin na hindi mabuting tao ang ginang. Tinanggihan ko siya at pinaalis sabay nagwika ng, "Salamat na lang po nanay. Wala pong sakit ang aking mga anak, awa ng Diyos." Pagkasabi ko nito, bigla itong umalis na nag-iwan sa akin ng masamang titig. Kinagabihan, may 2 pusang nag-away sa labas ng aming kwarto. May isang pusang gala kasi akong pinapakain sa labas ng aming bahay. At pagdating ng gabi, napapansin ko itong natutulog sa mesa na inilagay ko sa labasan. Dinig na dinig ko ang matinding away ng mga pusa. At pagkatapos nito, may biglang pumagaspas kasabay ng tunog na kikik, kikik, kikik. Pumailan lang ito pataas at unti-unting naglaho. Bukod sa pangyayaring ito, may mga misteryong nakatago pa sa lugar na ito na hindi ko sukat akalain na personal kong mararanasan. Minsan isang gabi noon, nagising na lamang ako na namimilipit sa sobrang sakit ng aking tiyan. Mawalang galang na po sa mga kumakain sa kasalukuyan habang nakikinig. Nagsukat tae po ako at sobrang nanghihina. Ang masaklap po nito, 2 musmos na bata lamang ang kasama ko sa loob ng bahay dahil kasalukuyang nasa laot ang aking asawa at nangingisda. Mabuti na lamang at may kasama siyang nagawa kong tawagan at ipinaalam ko sa kanila ang nangyayari sa akin. Dali-daling umuwi ang asawa ko at madilimpay nakarating na siya sa amin. Iniwan kong hindi nakalak ang pintuan kung kaya't malaya niyang nabuksan ang pinto pagkarating. "Diyos ko, be! Napano ka? Makakatayo ka ba? Dadaling kita sa albularyo!" Alalang sabi ng aking asawa.
Nagmotor kami patungo sa bahay ng manggagamot. Ito ang una naming pinuntahan sa halip na ospital. Normal na ang ganitong tagpo sa probinsya. Unang tinutungo ang mga albularyo kesa ang ospital. Pagkaharap ko sa albularyo, pinulusuhan ako, hinilot sa tiyan, at habang ginagawa niya ito, naririnig ko siyang bumubulong o nag-uusal ng mga dasal, at kapag dakay pinainom ako ng langis. Wala itong lasa ngunit naaamoy ko ang matapang nitong baho na katulad ng lumang langis ng niyog. Tiniis ko ang amoy kasabay ng aking pag-aalala na baka lalo akong magtatae habang ginagamot. Siyempre pa dahil langis ang aking ininom. Pagkatapos ng gamutan, sinabi sa akin ng albularyo na pinikpik daw ako. Ito ay isang uri ng paraya o kulam na kapag hindi nagagamot, magiging sanhi ito ng aking kamatayan kapag hindi ko makayanan ng matinding sakit na aking nararanasan. Tinapik lamang daw ako sa balikat nang hindi ko napapansin. Ang may pakana nito sa iyo, Inday, ay nasa paligid lamang ng inyong tinitirhan. May itinatago itong galit sa iyo at dahil kabilugan ng buwan, nangangati sila. Pinagpraktisan ka niya. Wika ng manggagamot. Kahit gayon pa man, hindi pa rin ako kumbinsido sa kabila ng naranasan ko. At gumaling naman ako pagkatapos akong gamutin. Ngunit, kulang pa rin ang aking paniniwala na sadya nga ba talagang may mga taong marunong makapanakit ng kapwa gamit ng kanilang taglay na karunungan. At natitiyak kong ito ay hindi karunungang nanggagaling sa kabutihan. Naging normal ang aming pang-araw-araw na buhay. Hanggang sa isang araw, bigla na lamang nagkasakit ang aking asawa. Namimilipit ito sa sakit ng kanyang tiyan. Giniginaw siya ng sobra-sobra dahil nanginginig ang buo niyang katawan. Ang taas ng kanyang lagnat at nahihirapan siyang huminga. Isinugod ko siya sa ospital. Sobrang taas ng kanyang lagnat. Nanginginig siya at panay pagmamakaawa niyang kumutan siya ng marami. Ang lamig. Kumutan mo pa ako. Balutin mo ng dobleng medyas ang paa ko dahil sobrang ginaw talaga. Pagmamakaawa ng aking asawa. Nang makita ng doktor ang aking ginawa, pinatanggal niya ang kumot na inilagay ko sa aking asawa at sa halip ay sinabihan akong punasan ko siya ng malamig na bimpo. Dumaan sa maraming laboratorio ang asawa ko at lahat ay clear o negatibo sa anumang sakit. Kaya pagkatapos ng lahat, inilabas ko sa ospital ang asawa ko. Dalang pag-asang magaling na nga ito. Makalipas ang ilang araw, umatake na ulit ang sakit ng aking asawa. Tulad ng dati, yun at yun pa rin ang kanyang naramdaman. Inilipat na namin siya ng ospital upang makuhanan ng ibang opinyon ng doktor. Ngunit, iisang sinasabi at magkatulad pa rin ang resulta ng mga laboratory test. Inuwi ko ulit ng bahay ang aking asawa dahil umayos na ang kanyang kalagayan. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang aking mag-ama, nagpasya akong magkusot ng ilang damit habang nagpapaantok. Ayaw kasi akong dalawin ng antok. Iniisip ko ang mga pangyayari sa aming buhay. Lumiban ako ng kalsada dahil nasa tapat lamang ang tindahan. Bumili ako ng sabon na gagamitin ko sa paglalaba. Pagbalik ko sa aming bahay, nabigla ako dahil may biglang bumagsak sa harapan ko na isang itim at malaking bagay. Dinig na dinig ko ito.
Para itong isang malaking bunga o langka na bumagsak sa lupa. Hindi lang pala ako nakakita nito, kundi pati na rin ang kapitbahay namin, at sumigaw pa ito. Hala! Sinong lalaki yan? Paano napapunta yan sa inyong bubong? Bakit siya nahulog? Sigaw nito. Sa maniwala kayo at sa hindi, isang kurap lang ng aking mata, biglang naglaho ang lalaking kanina bumagsak sa harapan ko, at isang paniki ang biglang lumipad papalayo. Simula noon, malimit na naming naririnig na may mga yabag ng tao ang marahang naglalakad sa aming bubungan. Hindi na lamang namin ito pinapansin. Lumipas ang halos 3 linggo. Biyernes, dakong 6:00 ng hapon o gabi, bumalik ulit ang naramdaman ng asawa ko, at sa pagkakataong ito, labis na ang kanyang panghihina. Namamaalam na siya sa akin at sa aming mga anak. Hindi na raw niya kaya. Gusto na raw niyang sumuko dahil sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Lumaban ka, be! Wag na wag kang bumitaw, alang-alang sa ating mga anak. Please, be, kayanin mo! Umiiyak na pagmamakaawa ko sa aking asawa. Habang namimilipit ang asawa ko sa sobrang sakit, naramdaman kong may biglang dumapo sa aming bubungan, kasabay ng mahinang bulong na wak, wak, wak. Hindi man ako naniniwala sa anumang kulam, ngunit naniniwala ako na may aswang. Dinasalan ko ito. Dasal na natutunan ko sa aking ama. Tinuruan niya ako ng isang dasal o orasyon bilang pagtaboy sa mga masasamang elemento. Bukod pa rito, sinambit ko rin ang dasal na ama namin. At pagkatapos nito, nakita ko ang aking asawa na bahagya siyang kumalma. Sa tansya ko ay pinagtulungan siya ng mga masamang nilalang. Labis ang aking pagtataka sapagkat bakit tuwing Biyernes siya inaatake ng kanyang sakit, at nangyayari ito pagsapit ng kulimlim. Isinugod ko na naman ang asawa ko sa malaking pampublikong ospital dahil tinanggihan na kami sa pinakamalapit na ospital sa amin. Hindi ko na alam ang aking gagawin. Halos panawan na ako ng pag-asa na gagaling pa kaya ang asawa ko o ito na ang kanyang katapusan. Basta, hindi ako susuko alang-alang sa aming mga anak. Kailangan kong iligtas ang asawa ko. Paulit-ulit ang mga pangyayari, katulad nung mga nakaraan. Awang-awa ako sa aking asawa habang nakikita ko ang kanyang mga paghihirap. Nanatili kami ng 2 linggo sa ospital dahil sa paulit-ulit na laboratory test na walang nakikitang sanhi ng karamdaman ng aking asawa. Ngunit bakit sobrang taas ng kanyang lagnat? Bakit namimilipit siya sa sakit ng kanyang tiyan? Bakit hinahabol niya ang kanyang paghinga dahil nahihirapan siya? Pakiwari niya, sinasakal siya ng mahigpit. Natataranta na ako kung anong aking gagawin. Tuwing nakikita ko ang aking asawa na sobrang nahihirapan, napapaiyak na lamang ako habang nagdadasal para sa kagalingan niya. Minsan pang kinausap ako ng doktor na baka kailangan ng operahan ng aking asawa para malaman ang dahilan. Sa isip-isip ko naman, hindi laruan ng asawa ko upang pag-aralan ng mga doktor. Labis akong tumutol. Dok, total wala namang nakikitang sakit sa asawa ko, ngunit ganun pa rin ang kanyang nararamdaman. Ilalabas ko na po siya ng ospital. Hindi po ako pumapayag sa inyong suggestion na operasyon. At doon po sa sinabi nyo na i-culture ang dugo ng aking asawa, hindi na lang po. Pipirma po ako ng waiver. Kung hindi po ninyo mapapagaling ang asawa ko, susubukan ko pong dalhin siya sa faith healer.
Walang masama na maniwala sa albularyo. Wala namang mawawala sa akin kapag susubukan ko. Paano kung mawala ang asawa ko na hindi ko sinubukang iligtas ang kanyang buhay sa kahit anong paraan? Hindi ko kakayaning mag-isa. Gabi na nang inilabas namin sa ospital ang aking asawa. Kaya nagpalipas muna kami ng gabi sa bahay ng kanyang pinsan. Kinabukasan madilim pa lamang ay nagtungo na kami sa manggagamot. Kahit madilim pa lamang, marami nang nakapila sa bahay ng albularyo na mga magpapagamot. Nanggaling pang iba sa malalayong lugar. Nabalitaan di umano nila ang husay ng panggagamot nito at marami na ang mga gumaling. Hindi rin ito nang hihingi ng bayad sa mga nagpapagamot. Pagpasok namin sa healing area, tumingin sa amin ang manggagamot at humingi ng paumanhin sa mga nakapila na kailangang unahin na muna daw niya ang aking asawa dahil delikado na ang lagay nito. Naglalakjo na ito di umano na sinang-ayunan naman ng aking asawa. Sumasakit na raw ang kanyang panga at halos hirap siyang ngumanga. Agad kumuha ng isang basong mainit na tubig ang manggagamot na kanyang nilagyan ng kinilkig. Gamot ito sa mga nilalason ng mga mambabarang. Sabi nito sa amin, pasalamat daw kami at umabot pa sa kanya ang asawa ko dahil huling Biyernes na niya ito. Tatapusin na raw na kung sino man ang nangulam sa kanya sa pamamagitan ng bulong sa hangin. Matindi raw na kaalamang itim ang dumali sa asawa ko, ngunit nakontra niya na ito. Pagkatapos inumin ng aking asawang kinilkig, pinagpawisan siya ng malagkit at halos maligo ito sa sariling pawis. Kasabay ng gamutang espiritual, pinainom din ng albularyo ang aking asawa ng mga herbal o halamang ugat na ako mismo ang naghanap ayon sa hiningi nito. Marami ang kanyang ipinagbawal na kainin tulad ng mamantikang pagkain at mga malalansang isda, lalo na ang karne. Kailangan gulay lamang at piling isda sa loob ng 2 linggo. Habang ginagamot ang aking asawa, tinawagan ako ng aking hipag. Sinabi niya sa akin na tukoy na raw ng kanyang tiyuhin kung sino ang may kagagawa nito sa aking asawa. Gusto mo bang ibalik natin sa kanilang ginawa nilang pagpapahirap sa asawa mo? Anya. Wag na lang te, hayaan na lang natin ang Diyos na maningil sa kanila. Hindi natin kailangang gumanti. Hindi sagot ang kasamaan laban sa kasamaan. Natapos ang gamutan ng aking asawa at umuwi na kami sa aming lugar. Bumalik na sa normal ang kalusugan ng aking asawa at namuhay na kami ng matiwasay. Makalipas ang 1 taon, nagpasya kaming dumalaw sa kanilang probinsya at nalaman namin na namatay na nga may kagagawa ng paglason sa kanya na ibinulong sa hangin. Kung anong naramdaman ng asawa ko noon, siya naman ang ipinaranas ng albularyong nagbalik sa kanya ng ginawa nilang pagpapahirap. At sa kasawiang palad, binawian ito ng buhay. Nakakalungkot mang isipin, ngunit sa maniwala tayo at hindi, may mga totoo talagang pangyayari na nababalot ng misteryo tulad ng kulam. Mga karunungang itim na ang Diyos lamang at ang makakaliwa ang siyang nakakaalam kung paano at gaano ito kamabisa para sa mga taong tatamaan ito. Ngunit sa kabilang banda, nariyan pa rin ang Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat at walang makakatalo sa Kanya sang-ayon sa ating pananampalataya. Kumusta kampo? Another upload, sana po nagustuhan nyo. Shoutout po muna tayo. Okay, shoutout kay Ding Kasim. Salamat po.
Kay Madeline Javier, thank you very much. Joel De Fiesta, bro, from Madrid, Spain. Maraming salamat, idol. Adrian Ruby, thank you so much. Papi Ibka, salamat. And also shout out kay Ma'am Adela Lee, maraming salamat po. Shout out din kay Septempearlski. Uy, okay to Septempearlski. Hello. Shout out kay Ma'am Imelda Pasqua, maraming salamat. Shout out din kay Rosette, of course. And kung gusto niyo po magpadala ng inyong karanasan na kwento, email nyo lang po camporaigin@gmail.com. And meron pang isa dito para daw kay Lionheart. Sana okay ka lang. Ingat lagi. Okay, Campo. Till the next upload, share nyo lang po. Okay? Maraming salamat. God bless.